impossible. They build the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and build it up again. It's not a thing. We can better renegades. I'm here for you. We're here for each other. Let's start again. We can better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. So guys, kung makikita ninyo, talagang maglalakad talaga kayo dito. Tapos, para siyang merong tawag dito. Yung track and field, naranasan ko yan dito, nagmamadali ako. Takbo ako ng takbo kasi may hinahabol akong flight. Hello everyone, it's me Mark and I'm your travel guide here dito sa Japan. So eto na nga, hindi ko na naman na-open yung aking microphone. So kapag kayo ay mag-vlog, make sure na i-check ninyo muna ang inyong microphone and also ang inyong camera settings, dahil kung makikita ninyo, actually walang audio talaga to dahil yung pindot ko na settings aking camera is slow mode. Kaya naka slow motion to, inano ko lang siya, pinabilis ko lang yung mismong speed ng video para magmukha siyang regular video and wala siyang audio. So pasensya na guys, kaya eto idadub ko na lang ulit muna. So first day pa lang naman ito ng aking vlog, kaya medyo nangangapa pa talaga ako sa pag-vlog. Kaya napunta na ako dito sa Narita. Ang ginawa ko guys is sumakay ako ng train at bumaba ako dito. Nakalimutan ko kung anong station to. Pero yun, pagkalabas ko ng train station, naglakad lang ako ng dire-diretso. Madali lang naman guys, especially kung meron kayong Google Maps. So Google Maps lang talaga ang sagot dito sa Japan para hindi kayo maligaw. Sobrang accurate ng Google Maps dito sa Japan at napaka-specific na ibibigay niya sa inyo kung saan kayo maglalakad, kung saan exit kayo pupunta, or kung anong train ang inyong sasakyan. Hindi kayo maliligaw basta susundin nyo lang talaga si Google Maps. So eto nga, naglakad na ako dito at meron akong pupuntahang temple. So kung makikita natin ninyo sa left side, napakaraming tao na nakapila. Meron lang silang pinipilahan na mga kainan doon at hindi ko na rin na video kung ano yung pagkain na yun dahil nakalimutan ko na rin. So tinatahak ko lang tong lugar na to at dito kung makikita ninyo, Narita lang ito guys. So kung magi-stay kayo dito sa bandang Narita na malapit sa airport, so siguro mga 30 minutes lang to na train, nakarating na ako dito. So, itong temple nga na ito ay ang tinatawag na Naritasan Shinshoji Temple. Yun nga, medyo nabulol pa ako doon. So, Naritasan Shinshoji Temple. So, malapit lang ito sa Narita Airport, guys. Kaya kung mag-i-stay talaga kayo dito sa Narita at may flight kayo kinabukasan, magandang puntahan tong attraction na to, guys. Kaya, makakapasyal kayo kahit na one day lang dito sa Narita, or kung may layover kayo dito, guys, try nyong puntahan tong Naritasan Shinshoji Temple. So yun nga lang, medyo maglalakad ka lang talaga katulad nitong paakyat na to, pero nakakatuwa dahil sobrang solemn nung lugar. Medyo kalmado siya. So bago ka pumasok dito, ang ginagawa ng mga tao is nagbabow. So nagbow din ako dito, guys, syempre to pay respect sa kanilang temple. At pag once na nakapasok na kayo dito, guys, so ang makikita naman ninyo is itong parang may parang ilog, ewan ko, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero pwede kang maghagis dito ng mga coins at syempre mag-wish ka. Meron kang dapat tamaan dito na
ano na statue. Pag napunta daw dun yung coin mo is matutupad daw yung wish mo. So tinry ko din naman pero unfortunately hindi ko na shoot dun sa dapat pag-shootan nung coins. Pero yun, yung experience naman masaya naman siya. Once na napunta kayo dito, itry ninyo dito sa Narita Shinsoji Temple. Magpausok din tayo, guys. So, itry naman natin to. Kaso para magsusulat ka yata. Tsaka ang haba ng pila, guys. Hindi ko sure bakit sobrang haba ng pila niya. At hindi ko rin alam kung anong isusulat dyan. Kaya, huwag na lang. Picturean natin tong pinakapagoda nila. Ang ganda, guys. Siyempre, guys, i-respect natin yung temple nila. Parang pag-respect din nila sa simbahan natin, di ba? So, hindi na natin papasukin yun, guys, kasi ano naman siya, sobrang haba ng pila. Parang hindi ko kaya. Tsaka hindi ko rin alam gagawin doon. Kaya, wala lang, ikot-ikot na lang tayo dito sa temple. Silipin natin kung ano meron to. Hindi ko lang din alam ibig sabihin ng mga yan. Pero maganda siya, guys. Nakakatuwa. So yun nga, tumutulo na yung sipon ko. Pero hindi naman talaga ako yung... Hindi naman talaga yung sipon na sipon. Pero alam mo yun, pag nilamig ka lang. Maganda dito, guys. Sayang, hindi ko dala yung tripod ko. Kaso syempre, nakakahiya din mag-picture kasi syempre, temple nila to, kailangan natin i-respect. Hindi naman siya like parang ano, 'di ba? So, ang gagawin naman natin ngayon, guys, since nakarating na tayo dito sa temple, is mag-explore ng pagkain. Try natin yung mga nadaanan doon ng mga pagkain. Titikman natin yung iba. Pero sure ako na bibili ako ng sweet potato kasi gusto ko talagang tikman yung sweet potato. Kasi masarap kumain ng sweet potato sa ganitong panahon. So, samahan nyo ako, guys. So, bababa tayo dito sa hagdan. Ayan. So guys, ito naman ang kinain ko ngayon. Potato siya. Masarap siya, guys. Tapos nilagyan ng parang butter. Tapos sa mayo. Tsaka sobrang init niya. Ang laki ng potato. Kain! Grabe, guys.
naubos ko yung potato. Actually, hindi ko na siya kaya dahil naumay na ako. Tsaka sobrang laki ng potato. Nabusog talaga ako pero inubos ko siya kasi nakakahiya naman kung hindi ko ubusin. Tapos yung mga nakikita kong kumakain din inubos nilang lahat. So, wala akong choice kung hindi ubusin. Pero masarap naman siya. May umay factor lang siya ng konti dahil sobrang dami ng butter. Tapos may salt din siya. Tapos meron akong nilagay din na mayonnaise. Then yun. So, explore pa tayo. Sabi ko nga yung sweet potato ang next kong i-target. O diba? Nagpatatas na ako tapos sweet potato pa ulit. Pero yung sweet potato, kakainin ko na lang yun sa hotel. Take out ko na lang siya. Pero parang hindi ako dito dumaan kanina. Okay, balik tayo. Hindi ako dito dumaan. Doon tayo sa kabila. Then, since anong oras na rin, balik na tayo. Pero mag-explore pa tayo ng mga makakain. So ano to? Castañas. Yeah, castañas. Nabusog ako. Grabe, patatas lang yun Patatas lang yun pero sobrang nabusog talaga ako as in. May takoyaki. May takoyaki. Gusto kong takoyaki pero mabibili naman natin yun sa iba pang lugar. So, bago ang lahat, CR muna ako. Ayan. CR muna ako, then lakad ulit. Doon ako dumaan kanina. So, ito yung CR nila. Sayang guys, hindi ko dala yung tripod ko para sana nakapag-picture ako. Pero i-reserve natin ang mga magagandang pictures sa Sapporo. Excited na ako guys. CR muna ako. Yung binayad ko kanina 5,000 yen. May tigwa 1,000 yen pala ako. Kailang para nabariyahan. So we're still walking pero yung pabalik na. Thank you Lord. Yung pabalik na kasi 4 PM na rin and pwede na mag-check-in. Gusto ko rin magpahinga kasi wala akong masyadong tulog. Para bukas pagdating sa Sapporo, energized tayo, diba? Pero magtitingin din tayo ng pwedeng mabili pa. Bukod dun sa potato na kinain ko, gusto ko pang tumikim ng iba pang pagkain. Kasi iba, guys, hindi ko alam kung ano yan Parang mga delicacies, parang ganun. Mga mani, mga prito-prito, souvenirs. So, time check, 4 PM na. So, alas 3 na sa Pilipinas. Oh, I think ito, sweet potato siya. Sweet potato nga yun. Pero may nakita ko doon na lang. Matcha green tea.
Match. So, lakad pa ulit tayo. Ayan o, yan yung mga sinasabi kong mga kakaibang inaano nila. Which is mga gulay-gulay. Or mga fermented something. Kaya hindi rin ako bibili kasi mga fermented something siya. Then yung iba mga pila-pila dito, mga restaurant na take out. Unagi. Guys, natikman ko na yung unagi nung nag-Shinkansen ako papuntang Osaka. Sakto lang naman medyo nalalansahan ako. Or baka hindi lang ganun kaganda yung pagkaluto nung nabili ko. Kasi bento box kasi yun guys eh. Bento yon, tapos unagi, medyo malansa, pero tsaka hindi ko siya naubos. Masarap naman, pero hindi ko siya type. Not to. Grabe, ang sikip nung ano, ang sikip nung kalsada. Pero nakakapasok pa rin, I mean nakakadaan pa rin yung mga sasakyan. One way lang yung sasakyan dito guys. Mga delicacies lang nila. Mga pasapasalubong, ganon. Hala guys, hindi ko na mahanap yung yung sweet potato na nakita ko kanina. Parang pabalik na to. Kung hindi ko mahanap, pabalik ulit ako doon. Kailangan kong kumain ng sweet potato. May dango ako nakita, pero parang hindi ko siya feel kaya kumain ng dango ngayon. Didikit sa braces ko. Pero yung sweet potato talaga, saan na kaya yun? Hanapin ko pa guys. Kung hindi ko na siya wala pabalik na to eh. Okay. Balik tayo guys, hanapin natin. Hindi pwedeng hindi. I-take out ko naman siya. Kasi doon ko nakakainin yun sa hotel. Pero mas masarap yun kung mas mainit. Ay, palobat yung camera ko. So, charge lang muna ako sandali. Then, hanapin ko yung sweet potato. Ayun lang. Pero uwi din ako. Hanapin ko yung sweet potato. So, pauwi na ako. Sakay ako ng train going to airport. Then, shuttle going to hotel.
Sobrang nabusog ako sa kinain ko. Diba, ang tahimik. So, hello everyone. I'm back here at the airport. Di na ako nakapag-vlog dahil nagkamali ako ng bus ng train na sinakyan. Imbis na papuntang airport, palayo ng airport ang nasakyan ko. So, nakatulog pa ako. Kaya, ayun, hindi na ako nakapag-vlog. And then, ngayon, papunta na ako para sa shuttle bus going to the hotel. And mamadali na ako, baka maiwan ako ng bus. Magantay pa ulit ako. Kaya ayun, medyo hassle lang. Let's go. At sana tama kaya to. Tokoyo Inn. Wala pa akong bus for the Tokoyo Inn. So mag-aantay na naman ulit ako. Then bumili lang din ako sa 7-Eleven ng mga makakain sa hotel. And ang lamig. Pero okay lang naman, guys. Kaya magantay tayo ng shuttle 31B papuntang Tokoyo Inn. Pwede ko rin naman lakarin kaso ang lamig, guys. Ay. Tingnan ko dun sa kabila, baka mamaya Tokoyo Inn pala to. Let's see. So, hindi. Antay tayo ng Tokoyo Inn. Or kung hindi ako makakapag-antay, lalakarin ko talaga to. Kasi nalakad ko siya kanina. Okay lang naman. Pero antay na lang tayo. Sobrang hassle yung nangyari sa akin kanina, guys. Wait lang, ayusin ko lang yung gamit ko. Sana Tokoyo Inn to. May paparating na bus. Ay, hindi. Ay, mukhang oo. Mukhang papunta to ng Tokoyo Inn. Kasi dito siya sa 31B eh. So, antay tayo. Ang lamig, guys. Super. So, hello everyone. Nandito na ako sa hotel. So, ang check-in time ng hotel na to sa Toyoko Hotel Inn is at 4 p.m. Kaso, nabasa ko ang weird, no? Parang andaya. 4 p.m. tapos sabi, the room is available until 10. So, ibig sabihin hanggang 10 a.m. lang ang check-in na pwede kang magstay dito at 4 p.m. ka pwedeng parang lugi. Lugi siya. Pero, anyways, okay lang dahil malapit lang naman siya sa airport. So, kung may flight ka kinabukasan, hindi siya ganun ka-hassle for you. Pero kung mag-stay ka na medyo matagal-tagal, parang I don't think na sulit siya para sa ganitong policy nila na 10 a.m. ang check-out, then 4 p.m. ang check-in, parang lugi tayo doon. Pero anyways, mag-room tour lang tayo sandali. Ayan, mag-room tour tayo. So, syempre, pagpasok, ito yung pintuan. And then maliit lang siya, guys. Yan lang, ayan, 'di ba? Napakaliit lang niya. So, yan lang yung luggage ko. Actually, dalawa yung luggage ko diyan. Dalawa yung luggage diyan. Then, yung kama, yan na yung kama. And then, may TV dito, guys. Mirror. Then, hindi ko alam kung ano to. Yan, hindi ko alam. Painitan ng tubig. Humidifier.
siguro. Then may blower sila. Then of course, salamin, very important. May TV and buksan natin yung CR. Okay, ang CR nila is ganun lang din, normal CR ng isang typical na Japanese room. So, ayan, may bidet naman yung kanilang toilet. Then, shower. Okay naman, mukhang maganda naman siya. Then, tignan natin yung view sa labas. Mukhang maganda naman yung view natin. Maganda nga yung view, nasa harapan tayo. Yeah, okay naman siya. So, parang na-book ko to for 2,500 per night. So, parang for me, hindi siya sulit kapag ganun yung check-in, check-out time niya. Pero, kung malapit ka lang naman dito, di ba, why not? Then, ako kasi may flight ako bukas. Kaya kailangan ko rin umalis bukas ng mga around 8 a.m. 8, 9, 10, 11. Parang mga 11 kasi yung flight ko. Pero i-check ko pa rin yung flight details ko. Baka mamaya magkamali ako. And isa pa, ang sobrang antok na antok ako sa train kanina. Iba pa yung nasakyan kong train. Imbis na papunta ako dun sa way na pupuntahan ko, opposite side yung napuntahan ko. Kaya, well, ganun talaga. At least nakatulog naman ako sa hotel ko. Sa train habang nasa biyahe. So, ayun, papahinga muna ako guys dahil wala pa talaga akong tulog. So, itong araw na to is ganun lang talaga yung ginawa ko ngayong araw na to. Flight lang, tapos konting gala. Hindi ganun ka-hassle yung mga nilakad natin ngayon. So, see you again sa episode na gagawin natin dito sa Japan. Again, it's me, Mark, and I'm your travel guide here in Tokyo or in the whole Japan. And don't forget guys to follow me on my social media, Kramis Mark, and i-like ninyo and i-subscribe ninyo ang YouTube channel ko para mas ma-notify kayo sa mga new updates and videos ko dito sa YouTube channel ko. And thank you so much sa support. Sana ma-reach natin yung goal na maka 100k subscribers. Kahit alam kong napakalayo pa, sana matulungan nyo ako. Like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel. Yun lang. Bye!